Chicago. 19 degrees pala, kaya mainit. Maghihintay ng 6 hours at 7 hours ata yung stopover natin. Baka may free dinner tayo. Sana. Okay. Delay tayo ng 1 hour. Tipid tips. Come to Chicago. Welcome back to my channel. This is MS Journey, your cat travel buddy. Our video for today is the episode 2 of our vacation last April 16 to May 4, 2026. And dito na tayo sa ating first stopover after our flight from Toronto. We are here in Chicago O'Hare International Airport. Still, nasa day 1 pa din tayo ng ating vacation at yun na nga, nag-flight tayo ng 1 p.m. sa Toronto and dumating tayo ng 2 p.m. dito sa Chicago. So, it's approximately 2 hours from Toronto to Chicago, pero since magkaiba ang time ng Toronto at Chicago, kaya 2 o'clock tayo dumating dito sa Chicago. Nahuhuli ang time ng Chicago ng 1 hour sa Toronto, kaya instead na 3 p.m. tayo dumating, 2 p.m. pa lang tayo dumating. Even yung flight natin took 2 hours. Samahan nyo kami ngayon sa aming mahaba-habang stopover dito sa Chicago. Ang stopover natin sa Chicago ay almost 4 hours and our next flight is 5:45 p.m. Chicago time papunta sa Tokyo. Samahan nyo kami ngayon sa aming paghihintay sa ating next flight. Dahil sa mahaba-haba ang ating flight ngayon na uuwi ng Pilipinas, marami tayong baon na mga tipid tips sa mga nagbabalak umuwi dyan. Kung gusto nyong maging wise traveler, sundan nyo ang mga tips na aming ibibigay. Tipid tips number 1, okay lang na madami ang stopover, lalo na if sa US yan. Usually, mas mura ang ticket and may time pa na mamasyal sa mga countries kung saan mag-stopover. Pag umuwi nga tayo ng Pilipinas, lagi tayo yung nagbubook sa Flight Hub and usually tinitingnan natin kung saan tayo makakamura. Actually, ang ticket namin na mag-asawa, ang total niya is even lesser than 1 person ticket sa ibang airlines. So, ibig sabihin, yung total na ticket na namin mag-asawa, mas mahal pa yung ticket para sa isang tao kung bibili mo sa ibang airlines dahil marami ang aming stopover. So, option mo naman yan kung gusto mong makatipid and even mag-enjoy sa mga stopover kung saan ka mag-stopover, or mas gusto mo yung one direct flight ka na lang at mas mabilis ang flight mo, it's up to you naman. Since the time na umuwi kami ng Pilipinas, never pa kaming nag-direct flight kasi usually kung Philippine Airlines yan or yung mga direct flight, mas mahal talaga ang ticket. Time check 2:08. Dito tayo sa Chicago O'Hare International Airport. Parang 2 hours ata yung flight natin talaga. Kasi magkaiba ang time ng Toronto sa Chicago. So, 2 o'clock dito. Ang init dito. Welcome to Chicago. You'll arrive at gate B20. Meron tayong notification sa ating phone. And time check 2:09. Tignan natin yung weather dito sa Chicago. Ano ang current weather dito? Kukulik tayo sa ating Wi-Fi.
19 degrees. 19 degrees, kaya pala mainit. 19 degrees pala, kaya mainit. 19 degrees. Hawakan mo to. O naman mag-washroom. Ang init. Anong kayang ano natin, ANA Airways? United Airlines and Air Canada ata ang mostly ng mga aeroplano dito. At American Airlines. Let's go. Maghanap tayo kung saan uupo at maghihintay ng 6 hours at 7 hours ata yung stopover natin. Ah? Sige. Anong connecting? Yeah, it's important. Anong connecting? Tignan natin no anong gate tagayam sap na no amuta. Anong gate tayo? Punta na tayo sa gate natin o mag-ikot pa tayo muna ano? Sorry. Kailan lang nandito tayo sa ano? Kailan lang nandito tayo sa Chicago? Malapit siguro yung hotel natin last time dito, Daddy. Daddy. Last April 3 to 5, nandito na tayo malapit sa airport na ito kasi nag-long drive tayo. Tapos ngayon, nandito na naman tayo. Ito yung ano? Ay, hindi ba yan? Nakita mo yung pilot na babae, Daddy? Yung kanina nag-ano dyan? Ang tangkad mo. Ito Dito ni pilot yan? Yeah. Diba? Oh, wow. Asan? Ha? Welcome to Chicago. My pilot. Ha? Ha? Nandito tayo sa Chicago. Dito ba tayo naglakad last time? Hindi may iba pa yon. Ha? Hindi dito? Hindi, parang mas maluwang yung yung naglakaran natin. Mahal yan. Akala ko ano bang anuhin natin? Maghanap ng coffee. Ha? May burger tayo. Chili's. Parang hindi. Iba ito. Malapit dito yung hotel natin last time siguro, Daddy. Ilang oras pag diretso ng Chicago? 1 hour lang. Hindi pag from Toronto na long drive? Tama, 8 hours. 8 hours? 1. 8 hours. Bakit doon sa Calgary? Ganun din. Ang 1 hour na Diba? Ilang oras na long drive yun? 4 hours. Ano yan? Massage? Naubobraan na siya. Dito, pwede tayong kumain dito. O, McDonald's na coffee na lang. Ha? Saan? Dito, pwede, kumakain sila dyan. Ano yung mga yan? Welcome to Chicago. Ano yun? Seat Smart.
McDonald's na lang tayo. Meron tayong baon na burger. Dito ka na lang. Welcome to Chicago O'Hare Airport. Coffee. May baon tayong burger. Ginawa natin kaninang umaga. Dito tayo sa Chicago O'Hare Airport. Ha? High respect with all company. You have high respect for all pilots. Sana yung anak namin maging pilot din soon. Full pledge. Nandito tayo sa Chicago. Let's order. Isusunod sa'yo. Dito sa McDonald's, bibili tayo ng pang-lunch. Sana mayroon tayong libreng pang-dinner kasi na-delay ang flight natin ng 1 hour. Let's see. Kasi last time na-delay tayo, binigyan tayo ng $30 each. Tingnan natin kung magbibigay ang airline natin ngayon. Mahaba-haba ang ating flight. Kasi 1 hour pa lang to. Parang 30 hour lahat ang total ng flight natin. Ha? Bakit ganun? 1 hour pa lang? Tapos ilang oras tayo naghintay. Dumating tayo sa airport ng 9 o'clock. Ang flight natin is 1 o'clock. Tapos dumating tayo dito ng 2 o'clock. Ang flight natin is 7 o'clock. Ang waiting time 4 plus 5. 7 hours ang waiting time. 1 hour pa lang na-fly natin. Grabe. Busiest airport daw pala itong Chicago. O'Hare International Airport. World's busiest airport. Isulat ka naman. Sige, sige. Kayam? Kain muna tayo ng lunch kasi 2 o'clock na. Parang ang dami ng price nila doon. Pareho lang ba? Kaya pala mahal, marami ata yung price. Pwede tayo dyan? Maliit. Foot massage ko na met. Okay lang? Reserve for foot massage. Okay lang? Customers to. Pwede ba? Ha? Let's eat McDonald's coffee. Chicago O'Hare International Airport.
more for Supay ah. Kaso mas maano sana doon, hindi mainit. Walang kainan doon. Hati muna tayo kaya dito. Masyadong malaking calorie ito. Ha? Where's the ano? Parang kanto dyan kami ako ng tak. Junior. Ganyan ka. Baka may free dinner tayo. Sana. Kasi delay tayo ng 1 hour. Thank you, Lord. Tapos na ang 1 hour flight natin. 2 hour actually. Ha? Kasi delay. 2 hour, di ba? Lagyan ko lang ketchup ito. Hanggang ngayon masakit pa rin ang tainga ko. Sa sa flight, sa aeroplano. Lahat ba yun sumasakit? Normal lang? O kung may lang. Tipid tips. Magbaon ka ng burger. Tipid tips number 2, magbaon ng kakainin. Kung 1 hour lang ang flight, don't expect na may meal na isa-serve sa inyo. So, para hindi gutumin, magbaon ka ng sandwich or snack at bumili ka na lang ng coffee. So, from Toronto to Chicago is just 1 hour or 2 hour actually. And we didn't expect na papakainin kami ng meal. They just give us snack, cracker lang, and juice or coffee. So, since alam namin na ganun, nagbaon na lang kami. Nagpack kami ng burger in the morning and dinala namin. And dun sa Chicago, bumili na lang kami ng coffee and fries dun sa McDonald's. So, nakatipid kami. Yan na yung kinakain namin ngayon. So, don't forget, pwede ka namang magbaon ng kakainin instead ng bumili ka doon sa stopover mo kasi usually mahal ang mga bilihin sa mga stopovers na yan. Kalahati muna. Kala mo marami itong Ang hirap naman ding maghintay ng 4 hours na stopover pero we're just enjoying our time dito sa Chicago. Hindi naman pa kami inaantok during that time. And tingnan natin mamaya kung kaya pa natin. Ewan ko, naka-heater yata or talagang nainit kasi nakaraw sa lakas. Yung rock hotel.
Itlog. What? Ano? Oo. Sige. Meron ding taong balong empanada. Mainit dito. Ha? Sugar. Buti pa lang kumahan. Nakasale ata yan, ha? Ha? Nakasale? Buti na kumuha ka naman. Ilang calorie na tayo? Pwede ba? 80 ang dalawa ka mo? Ha? Pero ano, routine. McDonald's coffee for lunch, French fries, and burger. We will wait for 5 hours before our next flight. Mahaba-haba ang kwentuhan natin ngayon. Buti na lang, ano, Ano? tulog na sa ano daw. Ha? Ayun mo. At ang nakasaksapak ka. Okay lang. May problema nga sa ticket mo. Ako, gusto ko mapagda. Saan muna tayo? Then, iikot tayo mamaya dito. Pwede nga tayong mamasyal. Kaso mainit sa... After nating i-enjoy ang ating lunch at magkwentuhan ng konti, it's time for us to go to our gate and tingnan natin kung ano ang update sa ating flight. It is scheduled 5:45 p.m. And since mahaba-haba pa ang ating stopover kasi it's almost 4 hours, tingnan natin ano kaya ang update sa ating flight. Samahan nyo kami. Puntahan na natin ang ating gate. Delay ng flight natin. So, baka magbigay sila ng coupon. Delayed na naman pala ang ating flight at nadagdagan ng 1 hour ang ating flight. So instead na 5:45, magiging 7 o'clock ang ating next flight papuntang Tokyo. So, tingnan natin anong mangyayari ngayon. Instead na 5:45 p.m. ang ating flight, naging 7:15 pala. So, nadagdagan ng 1.5 hour ang ating flight. So, more or less 5.5 hours na ang ating total stopover ngayon. Ano ba yan? Parang ang haba na nga ng flight natin, nadagdagan pa ng delay natin. Parang dito tayo last time, hindi? Bilisan mo, Daddy. Ano ba yung kanina? Merong Dunkin Donuts pala dito. Sayang yung stopover natin sa Tokyo. Nabawasan na ng 3 hours kung sakali. Or 4 hours na. Kasi mamamasyal sana tayo sa city kahit maggabi. Kaso ngayon na delay-delay tayo.
Daddy, pumipila sila oh. Baka merong ano, yan ang gate natin. Yan kung ano ang nangyayari. Nandito na nga tayo sa ating gate and di pa natin alam ano ang update, pero alam na natin na may additional 1 hour delay. So instead na 5:45 PM magiging 7:15 PM ang ating flight from Chicago to Tokyo. So 5.5 hour total stopover tayo dito ngayon sa Chicago. So, wala pa namang update kung magbibigay nga sila ng meal voucher sa atin. Pero maghintay muna tayo, hindi pa naman tayo gutom. Kaya, let's wait kung meron silang announcement later. And meron tayo ngayong tipid tips number 3. Previously in our previous flight last year, na-delay ulit tayo ng 1 hour from Chicago ata and Japan din. And kung maalala natin, meron binigay na meal voucher. So, ang tipid tips natin ngayon, kung may delay ang flight natin, expect mo na may meal voucher na ibibigay yan ng airlines. So, bago ka bumili ng meal mo, wait ka muna na mag-announce sila or magbigay ng meal voucher. At para yun na lang ang ibibili mo. Salamat ulit sa pagsama sa ating video ngayon. If you like my video, please like, share, and subscribe. And if you wanna follow my channel, please click the bell button and I'll see you in more of my videos. Salamat ulit at samahan nyo ako at tingnan natin kung meron ngang ibibigay na meal voucher ngayon. See you in my next upload. God bless everyone.